Good morning sa tanan. Nasabta sa atong online morning devotion. Adlaw karon nga Monday. Come on, let's start the day right by worshiping our God. Kay nagpabilin pa ang atong muto nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Amen. Walang iba ninanais ng puso ko, hindi ka. Walang ibang makapagbibigay ng lahat-lahat, hindi ka. Ikaw lamang, Diyos ko, ang hanap-hanap ko, pagkat sa'yo lamang natagpuan pag-ibig na walang hanggan. Yakapin mo ako, lingapin mo ako. Salamat, Diyos ko, at ika'y aking natagpuan. Ika'y walang kumatok sa puso ko, kaya naman ikaw lamang, Diyos ko, ang kaligayahan. Walang ibang dinanais ng puso ko, hindi ka. Walang ibang makapagbibigay ng lahat-lahat, hindi ka. Ikaw lamang, Diyos ko, ang hanap-hanap ko, pagkat sa'yo lamang natagpuan pag-ibig na walang hanggan. Yakapin mo ako, lingapin mo ako. Salamat, Diyos ko, at ika'y aking natagpuan. Ika'y walang hanggang, kumatok sa puso ko, kaya naman ikaw lamang, Diyos ko. Walang ibang ninanais kundi ikaw. Walang ibang makapagbibigay kundi ikaw. Ikaw lamang, Diyos ko, o ikaw lamang, Diyos ko, ang tanging hinahangan ng puso ko. Yakapin mo ako, lingapin mo ako. Salamat, Diyos ko, at ika'y aking natagpuan. Ika'y walang hanggang, kumatok sa puso ko, kaya naman ikaw lamang, Diyos ko. Yakapin mo ako, lingapin mo ako. Salamat, Diyos ko, at ika'y aking natagpuan. Ika'y walang hanggang, kumatok sa puso ko, kaya naman ikaw lamang, Diyos ko, ang kaligayahan. Oh,
magnify you, Lord, for you are my God, the God of all gods, the King of all kings, and the Lord of lords. Hallelujah, hallelujah. Lord, thank you kayo sa imong pagpukaw ka na mo, Ama, nining sa kabuntagon, nining adlaw nga Monday, O God. Imo ming gi-enable nga mobangon, Ginoo Lord. Salamat kaayo bisan pa sa kalidad, malinawon, hinanok katulog nga imong gi-provide ka na mo tibok gabi, O God. Nakapahulay ang among physical nga aspekto, Lord. Bisan pa man, Lord, sa imong paghatag usab nining laing nga tahong nga adlaw, Ginoo nga Monday, nga aning adlaw opportunity nga usab alang ka na mo, Lord, to continue to live a Christian life, to continue to do the works that you have entrusted unto us, Lord, and even to continue to serve you, Lord. Kay worthy ka, Ginoo nga alagaron, worthy ka nga ituboy kanunay, Amahan. Busan ining sa kabuntagon, Lord, walay lain makita, walay lain pasidunggan ining tanan, ikaw ra gyud. Ikaw ra gyud sa dawata nga among mga pagpasalamat, dawata nga among mga pagdaig, dawata nga among mga paghimaya pinaagi sa gamahanan nga ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen. So padayon gihapon ta no, bisan og wala pa kaayoy nag-join, no, pero padayon ta tungod kay ang oras nga atong gitakda, medyo magakahurot na ang oras, kabalo ko busy ang tanan karon kay Monday man, o busy ang tanan sa pagpreparar sa pag-adto sa opisina. Siguro busy po ang uban sa pag-adto sa school, o busy po ang uban sa pag-atiman sa ilang mga trabaho diya sa online, o ang uban nga naay mga business nga gipang manage, busy gihapon sa pagdumala sa ilang mga business, no, tungod kay matag sa buntag andamon man gyud, no, andamon man gyud ang tanan nga aspeto para ma-manage, no. So but before that kinahanglan unahon nato pagpagita ang gingharian sa Dios ug gayang pagkamatarong. So morning na atay online nga morning devotion para mahatagan nato una sa tanan magahinan og panahon ng atong Ginoo diha sa online, no, sa paghimaya, pagbayaw, pagtuboy sa mahal nga ngalan sa Ginoo. So morning atong gabuhaton nga matag sa buntag gahimo kita niini, no, pasidunggan nato, i-honor nato ang Ginoo sa tanan nga aspeto, no, dili sa pagpadako sa atong kaugalingon ko, dili sa pagpadako lamang sa mahal nga ngalan sa Ginoo. Amen. So naa na tasab karon sa pakli na sab sa balaang kasulatan sa mubo nga pagpakli, no, gamay nga exhortation nga atong gahimuon matag sa buntag nga nagpabilin pa ta dinhi sa book of Zechariah, no, book of Zechariah. Medyo daghan-daghan na ang atong napakli, sukad pa sa una, napakli may tungod sa book, prophetic books, no, nga gakuha lang ta og mga pipila lang ka highlights, no, sa matag chapter, sa matag book nga atong hisgutan. So naa pa ta sa Zechariah, no, naa pa ta sa Zechariah chapter 12 ta. Amen. Hello, Pastora Miriam. Hello. So naata sa chapter 12. Sa chapter 12, naay upat ka 5 ka butang nga atong nakutlo diha sa chapter 12. The first is nakita nato nga ang una nga highlight nga nakita nato sa chapter 12 nga nakita nato nga not only will God protect his people, but he will also lead them to true repentance and will cleanse them from their sins, no, especially the sin of idolatry, no. So mo na siya actually ang kinatibukan nga message sa chapter 12, no, sa tibuok chapter nga ang Ginoo gawas nga proteksyonan niya ang iyang mga katawan, iya pagyud ning giyahan ug iya ning i-lead ngadto sa paghinulsol nga si Lord mismo ang mag-motivate, no, sa mga tao aron nga makahinulsol sila ug mabiyaan na dahil nila ang ilang mga sala. Kahinluan man, no, mawagtang sa himpit ang mga sala, kahinluan man ni Lord. Especially nakita nato no nga dili kaya sa tao
sa tawang wala siya igo katakos para makahinulsol siya o para mahinluan siya para mabiyaan niya ang yang sala, especially sa sala sa idolatry, no, sa unang panahon grabe man gid og mga idols. Even today daghan gyapon mga idols karon sa at mga idols in the heart, no, daghan gyapon ta because anything that you put first before God is an idol. So karong panahon na naagyapon tayo inana, but God will enable us, no, to repent, no. Iya gyapon ni Lord nga katakos kagahuman wala gyud ato, no. So makahinulsol ang mga tao. So muna siya gid ang kinatibuk-an nga mensahe sa chapter 12 nga atong nakita. Then diya sa verse 1 to 9 nakita nato nga in time God will punish the nation that seek to harm Judah and will elevate the house of David. So i-honor ni Lord ang descendants ni David og iyang ipanish ang mga nasod, no, ang mga nasod nga namastamas sa iyang mga katawhan sa Judah o sa Jerusalem. Mo nang nakita nato di sa verse 1 to 9 nga ingon diha dahil sa chapter 9 sa verse 9 ingon diri sa verse 9, no. Basahon nato sa Bisaya ang verse 9 ug niadtong adlaw in those days, no, in those days ug niadtong adlaw laglagon ko ang tanang nasod nga mo atake sa Jerusalem. Nakita nato karon ang kahimtang sa Israel, no. Grabe gid ang panamastamas sa mga nasod, mga kasikbit nga nasod, mga kasikbit nga nasod na ang ilang mga kasikbit nga nasod nga nag-alirong kanila. Grabe nga ang panamastamas, walay undang sukad pa kaniadto even until now. Grabe ang ilang atake sa Israel. But the prophecy here, no, but Zechariah prophesied na in those days or during the time nga mahitabo gyud, no, mahitabo gyud nga pukanon ni Lord ang mga kaaway sa Israel, no, sa nasod sa Israel, specifically mga nasod nga nagtinguha pag-destroy sa Judah, no, o Jerusalem. So manang nakita nato diya sa verse, in time God will punish the nation that seek to harm the people of Judah, no, that seek to harm the people of Judah, and he will elevate he will elevate the house of David. Nakita nato nga sa descendants ni David nagsumikad, no, natawo si Ginoong Hesus, no, natawo si Ginoong Hesus, nagpakatawo si Ginoong Hesus diha sa descendants ni David, no, aron luwason ang mga katawhan sa Ginoo. We are the spiritual people of Judah and Jerusalem and Israel. So gitawag tang mga spiritual people of God, no. So mao ni siya ang usa sa mga highlight nga nakita nato diri sa chapter 12. And in verse 4, kung atong basahon ang verse verse 4, nagingon din na ang verse 4 ni adtong adlaw mo gyapon, no. Sa verse 9 ingon din na nga ug ni adtong adlaw laglagon sa Ginoo nya. Diri sa verse 4 mao gyapon in those days ni atong adlaw lisangon ko ang tanan nilang kabayo ug himuon kong buang ang nagkabayo kanila. Bantayan ko ang katawhan sa Judah apan butaan ko ang kabayo sa ilang kaaway. So God is going to battle the enemy of His people, no. So ang nakita nato din nakita nato nga the clans of Judah recognize that Jerusalem, no, nakita nato diya sa verse 4 di ay kaning atong gibasa, when the nations of the earth gathered against Jerusalem, the Lord will strike the enemy, no, the Lord will strike the enemy of his people. He's going to allow them, no, he's going to blind them, butahan niya and panic, no. So mo na siya ang himuon ni Lord nga si Lord, I will keep my eyes open to guard and protect them. God is going to protect, no, niya dili piyongon ni Lord ang iyang mata kay bantayan gid niya ang iyang mga katawhan during the time, no. So si Lord gid ang makigbatol sa mga
kaaway sa iyang mga katawhan sa people of Judah. So matuod gyud ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon nga the battle is not yours but mine, no. Vengeance is mine. So even today, no, sa atong kinabuhi karon, present situation sa mga Kristohanon karon, mga katawhan sa Diyos nga dili ta ngayon mabalaka o kung dunay mga atake sa mga problema, atake sa mga bisan unsang buhat sa kaaway, because the Lord is going to battle, no. He is the one who will ganing battle everything, no, that comes along our way, no, because our life is a journey mong God. So everything that comes along the way nga mga pagpanamas-tamas sa kaaway, gamiton man sa unsang mga pamaagi para makapanamas-tamas ang kaaway kanato, no. But God is going to battle in behalf of His people. So mao ni siyang nahitabo diri. So the clans of Judah recognize that Jerusalem's strength, no, Jerusalem's strength, ang katakos, ang kusog sa mga katawhan sa Jerusalem comes only from the Lord. So i-acknowledge na nila, i-recognize na nila. So ina nagyapon sa atong kinabuhi karon nga walay lain gyud mahatagan sa pasidungog nga Lord, kun dili patungod nimo, no, kun dili patungod nimo nga nag-provide na akong kusog tapos dili unta na ako makaya, dili ko makalabang, dili na ako ma-overcome. But because of you, Lord, na kaya nako, nalabangan nako, na-overcome nako ang tanan. So ma-recognize nato, no, ma-acknowledge nato nga it is all because of you, Lord. It is all because of you. No, so munang nakita nato din sa verse 4 nga ma-recognize na nila, no, nga si Lord ang tagiya sa kusog katakos nga ilang gigamit. Then in verse 5 and 6, sa verse 9. Sa verse 9, ingon din basahon na to ang verse 9. Ingon ang verse 9, niadtong adlaw laglagon ko ang tanan nga moatake sa Jerusalem. Laglagon sa Ginoo, no. Laglagon sa Ginoo ang tanan nga moatake. Ay hulaton day na nato, no, kay karong panahon na grabe ang atake gyud. No, grabe ang atake sa nasod sa Israel to the chosen nation. Walay kahumanan, no, walay kahumanan ang atake. But time will come, no, as prophesied by the prophets, no, dinhi sa prophetic books. Time will come, no, sa pagbalik ni Ginoong Hesus, magunob na ang tanan nga tanan nasod nga manamastamas sa Israel o sa mga katawhan, no, sa Jews, especially apil na ta na kay spiritual Israel man ta. So ang tanan nga manamastamas sa mga katawhan sa Jews, i-destroy gid ni Lord. So the Lord will bring judgment on all the nation that comes against Israel or that comes against Judah and Jerusalem. No, God is going to bring judgment on all the nation that comes against Judah and Jerusalem. And we are the spiritual Judah, we are the spiritual Jerusalem, we are the spiritual Israelites. So mao na ang mahitabo pag-abot sa panahon, no, i-judge ni Lord ang mga nasod nga gapanamastamas. So nations, no, that comes against Jerusalem signifies the enemy, no, the enemy of our soul, no, sa ato nga panahon karon. O i-destroy i-destroy gid ni Lord ang manamastamas. So murag hapit na ang panahon nga moabot na, no, nga maghukom na si Lord ug ang mga katawhan, ang mga tawo nga gapanamastamas, mga katawhan sa Dios or ang nasod nga gapanamastamas sa mga katawhan sa Dios, i-destroy ni Lord, i-judge ni Lord, hukman ni Lord. So that's one thing nga atong that we need to look forward nung Lord nag-antos magaling ko karon sa mga paglutos, pagsulay, pagbiay-biay, pagpanamastama sa kaaway, nga galisod-lisoron ko, pero pag-abot sa panahon, haruhay ang kinabuhi nako. Kay maabot mang panahon nga ikaw mo destroy, i-destroy nimo ang tanan nga mga dili maayo nga mga butang ug ang mga tao nga kapandaog-daog sa mga katawhan ni mo, Lord, usa ko ni ana, Lord, usa ko ni ana. Especially the enemy of our soul, no, nga
siya man gyud gagamit lang siya mga instrumento, no, nga mga nasod, gagamit lang siya mga instrumento nga mga tao to attack us, no, to kaning bring problem, no, to inflict pain against us, no, ana. Pero actually siya gyud actually ang hukman sa Ginoo i-destroy ni Lord, no. So mo na siyang usa ka butang nga advantage nga kung karong panahon na ga-undergo ta og mga paglutos, pagbiay-biay, pagpanamastamas sa kaaway, paabot gyud ang panahon nga i-destroy gyud ni Lord. I-destroy gyud ni Lord kanang mga butanga o kana sila. Kana sila unya dayon ang mga katawhan sa Dios kay i-preserve ni Lord, no, i-preserve gyud ni Lord kay mo may atong nabasa dinha no nga God is going to preserve us and restore us and protect us from harm against the enemy. So muna siyang maghatag yun og kanang consolation kanato, encouragement kanato nga bisan pag unsay atong dangatan karong mga panahon na sa kamot sa kanang kaaway nato, no, nga dili makita ra ba, no, ang gakakita nato ang gapanggamiton niya nga instrumento pero siya actually dili nato gakakita. That's why we need to put our trust in the Lord. We need to have faith in the Lord nga si Lord ang makigbatok, makigbugno in behalf of us. Amen. No, kinaot nga natay nakutlo karon sa atong hisgutan mubo nga paghisgot ug magampot ta. Labing balaan gamhanan may gugmaon langit no na mga amahan. Nagpasalamat kami kaayo Ginoo Lord nga ikaw o Dios kanunay naga-encourage ka namo Lord. Ginamit ang mga prophetic Ginoo nga books Lord nga nagprophesy Ginoo ang mga prophets niini sa mahitabo sa unahan ug dunay daghang kaayo na nga fulfill na in the past days Lord. Apan doon na pa'y mga butang nga wala pa na-fulfill o God. Apan salamat kaayo Ginoo nga ikaw o Diyos. Kada sigid kanunay ka na mo mahitungod sa mga prophecy Lord sa umaabot nga mahitabo. Dalaygon ka gid Lord so walay katapusan naman. Bisan pa man Ginoo naga-pray kami karon sa mga kaigsunan nga manarbaho sa opisina pribado, publiko nga office, mga kaigsunan nga mga pangiskwela, mga teacher nga busy sa pagpreparar sa opening of class, mga kaigsunan Lord nga naay mga online nga trabaho Lord, mga kaigsunan nga naay mga gipang-manage nga business. Amahan ikaw magatabang, mag-provide og wisdom kanila sa pag-manage sa ilang mga trabaho, negosyo, pag-eskwela o God. Salamat ug salamat kaayo aron ma-handle nila ang ilang mga responsibility nga hagkap ra, gaan ra Lord. Ug tabangi sila nga makalabang sila sa mga pagsulay nga gakahinagbo nila sa ilang mga trabaho o God. O tabangi sila Lord nga sa ilang pagpanarbaho Ginoo magamit nila nga mamahimo nga source of income ang mga pagpanarbaho Ginoo nga tagbo ang ilang mga panginahanglanon sa ilang kaugalingon ug sa ilang panimalay, sa ilang pamilya aman. Salamat gamiton nimo ang ilang trabaho Lord. Salamat ug salamat kaayo dalaygon ka gid Lord sa walay katapusan amahan. Ikaw lamang ngayan pasidunggan hatagan sung himaya dawata kini Lord pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. God bless us all until next morning.